Pangalan, Jeloy Concepcion. Trabaho, photographer. Yun, kamusta kayong lahat? So, ayan no, umaraw na. At madalas, ngayong weekend, dalawa lang kami ni Nara, no? At madalas pag ganito, nagbe-breakfast kami sa labas, no? Lalakad kami or magbabike tapos pupunta sa isang coffee shop or bakery. Pero dahil ngayon, malamig na talaga, no? Malamig pa rin. Kasi Nara, balot na balot ng kumot, no? Parang tinatamad din. So ayun, dito ako sa bahay gagawa ng breakfast. Corned beef siguro, na may kanin, na may itlog. Kumakain naman yan si Nara, no? Tsaka may mga tinapay naman dito. So, ayun lang, no? Dito lang kami. Antayin namin si Bea makauwi siguro mamaya. At, ayun, pagkwentuhan natin, no? Yung, tungkol sa pagka bukod namin ng ng bahay, no. Kasi 1 year na nung October mula nung bumukod kami nila Bea ng bahay. So ayun, kung ano mga natutunan namin, kung paano namin ginawa. Ayun lang, kwentuhan tayo. Luto muna ako. Peace. So ito yung corned beef, no. Ang kulit nung picture nila, parang parang ham. Ayun, no. Naka-slice parang spam. Sa atin, di ba yung corned beef parang durug-durug yung pagluto. So yung style lang sa atin pa rin yung gagawin ko. Pero yan, ang galing. Yun yung ads nila. Ayun, saing muna ako Wala pala kaming kanin. So magsasaing muna ako. Isang lang, 1 cup lang. Pwede sa amin ni Nara yun. Yung problema ko, wala yata kaming itlog. So, baka kanin and corned beef lang. So, ano ba nilalagay sa corned beef? Patatas, tsaka patatas, tsaka sibuyas, no? So may sibuyas dyan, may patatas dito. Gawin na natin. Problema ko, wala kami itlog, no? Naubos ko lahat kahapon pala. So tara. So ayan, hiwa na tayo ng sibuyas. Maliit lang to, no? Siguro kuha pa akong isa. Pero si Nara hindi rin mahilig masyado sa sibuyas, eh. So baka pwede na to.
Tapos patatas, no? 2. So, pahaba yung gawin natin, no? Para kaaya-aya. Mukhang french fries. Baka sakaling mas matripan ni Nara. Okay, square na lang siguro. Para mas cute. So, nabay naantay natin uminit yung mantika. Wawalis muna ako mabilis, no? Let's go! Galing, no? Kahapon, kagabi lang ako nagwalis, pero talagang meron pa rin mawawalis kapag umaga na. Mga multong, alikabok. Tara. Nung tumutulong ako nun sa cafe nila Bea, isa to sa pinaka, na-enjoy kong trabaho. Gumawa ng home fries. Ano yun, yung fries nila doon, talagang patatas lang na hiniwa-hiwa. So, talaga yun yung ginagawa ko. Ganito, paulit-ulit. Moment of truth. Busin ba natin lahat to? So, pag gumagawa ko ng corned beef, ayoko na may sabaw, no? Gusto ko yung parang tuyo. So, lang, no? Kwentong corned beef lang. May nakaraan na dati pa. Siguro mga 2 years, 3 years ago. Siguro mga 5 years ago na nga yata eh. Nagluto yung nanay ni Bea ng kare-kare. Tapos yung kare-kare, di ba, may bagoong yun nakasama, nakahiwalay. So, nagluto rin siya ng bagoong madami. Kasi, madami kami. So, one time, yung pamangkin namin, nakita ko bumaba yung pamangkin namin. Nakita niya yung pagkain. Kumuha ng maraming kanin. Tapos, nagulat ako, nilagay niya yung maraming bagoong sa sa kanin niya. Kala niya daw corned beef. Wala lang, naalala ko lang. Mukha kasing bagoong yung corned beef eh. So, wala lang, di ko rin alam ba't ko kinuwento eh. So, okay, luto na tong corned beef. Hininaan ko na yung apoy, para lang mainit siya mamaya pag kinain na namin ni Nara. Naantay ko na lang yung kanin. Walang itlog, so corned beef, kanin lang. Pwede na yun. Sarap na rin yun. Okay, peace. Tsaka gawa tayong kape. Ayan, tabi na rin natin tong kanin. Lalagyan ng corned beef, lalagyan ng kanin. So maghahain na ako para kay Nara. Ayan, ito yung kutsara namin tsaka tinidor. Siyempre maliit yung kay Nara. Ayun sa akin, dyan na lang. Ito na yung corned beef. Madalas nilalagyan ko pa to ng fresh sibuyas sa taas pero ayaw ni Nara na sibuyas, so ganyan lang.
Yan, tsaka yung kanin, paluto na. Ano daw to, 4 minutes, no? Bago mo pisatin. Bago mo i-press. Yan. Yan, haluin natin gamit ang tamang panghalo, no? So yun, sakto. Pagka na 4 minutes to, luto na rin yung kanin. So let's go. Yan, ganyan lang. Yan. Ayan na ang kanin, luto na. Okay. Hey. Lagay na rin natin yung kape. Let's go. Ayan. May gatas na to. Nilagyan ko ng gatas yung baso. Lagyan natin sinara ng kanin, no? Tama lang, hindi masyado madami. Manghingi na lang siya kung gusto niya pa. Yan. Okay. Tsaka, corn beef. Yan, lagyan natin patatas. 2, 3, 4. Okay. Yan, cute na ba? Lagyan natin ng mata. So yun na, tapos na yung breakfast namin, no? Tignan natin na lang kung matutuwa ba si Nara dito. Ang pongin na mukha, bala na. Tara, kain na tayo. Tignan mo yung mukha nung ano mo, nung corn beef mo. Ano, maganda, pangit? Ganda? Okay, kain na tayo. This is mine. Yes. Babay ka na sa kanila muna. Bye. O, paano? Kakain na kami, yeah, kwentuhan tayo pagkatapos. Peace. Sana magustuhan ni Nara. Whoa, what's that? Wait, patingin. Ang gawa mo? Gawa mo yan? Ganda. Ayan, parang kumot. Nabubuksan. Natutulog na sila. Matutulog. Ganda. Ano yung likod? Patingin ng likod niyan. Paano naman yan? Nagulat siya sa barena. Tingin. Wow! May closet. Tingin nga. Ganda, oh. Dito yung kama. Very good, ah. Hey! Kiss! Ano pa gagawin mo? Make a book with this. Abok, lalagay mo by Nara, ganun? No. Sige, pakita mo mamaya, ah. Love you! Nakasulat? So, you know why I put this? Because there's 2 churros. Ano nakasulat doon? Mommy's house. Kuromi's house. Ganda, ano yan? Kalan? May stove? Tsaka oven ba yan? They eat. Ano yung oven? Ayan, ano yan? Wow, let's go! With food in it. Ano? With food in it. It's kind of silly. Closet na parang, ano, rep. Yeah, a closet. Ayan, ano yan? Kama. Hindi sila natutulog. Ano yan? Ba't may blue? Ano yung blue? This is the pillow for them. Parang boba. Yeah,
it's a boba pillow. Boba bed. It's a boba bed. And this is where they put their masks when they're done. This is where they take the bag. Ayun, kamusta kayong lahat? So, ayan maikling kwentuhan lang tungkol nga dun sa pagbukod namin ng bahay nila Bea. Kasi, netong October, 1 taon na kami dito, no? So, ayun, para sa amin, ito yung pinakamahalagang move. O pinakamagandang move na nagawa namin, no? Wala lang, kikwento ko lang kung paano nagsimula, no? So, nung August last year, meron akong book signing sa New York. So, nagpunta ako ng New York. Tapos, nag-set up ako ng portrait session, no? Sa mga, so, kung sinong gusto pumunta, no? Para kunan ko ng picture, tapos kwentuhan nila ako ng buhay nila, ganyan-ganyan. Para dun sa project ko na Nice to Meet You, My Friend. Ayun, so, ang nangyari, nanghiram ako ng studio sa kaibigan ko, no? So, nakita ko yung studio niya, ang ganda. Parang mataas yung ceiling, tapos maliwanag. Tsaka, yung maluwag. So, yun yung una kong naisip. Gusto ko lang ng sarili kong studio. No? Kasi parang yung mga kaibigan ko sa New York, pinipilit din nila ako. No? Sabi nila, Jello, sige na, gumawa ka na ng studio sa San Francisco. No? Parang photo studio. Kaya naman, ayun, na-inspire ako pag uwi ko ng dito sa San Francisco. Yun agad yung naisip ko, no? Maghanap ng photo studio. At ayun, marami dito na photo studio na marami kayong may-ari. Or kunyari, 5 kayo na photographer. Tapos sa isang buwan, meron kayong tagli-5 araw para gamitin yun. Tapos ambag-ambag kayo sa studio, no? So ayun, nakahanap ako ng ganun dito malapit sa amin. Tapos, yung nakita kong photo studio, para siyang loft style. Ang laki, no? Tapos, yung may-ari nun, kaibigan ko na photographer, nagulat ako na yung taas nung loft nung studio niya ay dun siya nakatira. So, nung nakita ko yung lugar na yun na parang mataas yung ceiling, malaki yung mga bintana, tapos pwede ka palang tumira dun. So yun na, doon na ako nagkaroon ng idea na nang gusto kong na pwede siguro na kung saan ako nagtatrabaho, nandun din yung bahay namin, no. So ayun na, sinabihan ko si Bea out of nowhere, no, na parang wala naman sa plano namin bumukod agad kasi wala lang siguro para makapag-ipon pa. Pero wala lang, bigla ko lang sinabi kay Bea na siguro pwede na tayong bumukod, gano'n. Nagulat din si Bea kasi akala niya, iniisip ko, next year pa, no? Hindi niya alam, next month na yung iniisip ko. Sa isip ko, sige, mga September na ito, no? So, naisip ko, October, lumipat na kami. So, nagulat si Bea, pero game naman siya sa idea. So, bago namin sabihin sa parents ni Bea, hindi nila alam, pumupunta na ako sa mga viewing ng mga spaces na ganito. So, ako naghanap lang ako, gusto ko mataas yung ceiling, tapos maliwanag, no? Malaki yung mga bintana, ganyan. Tapos, ayun, nag-Uber lang ako, no? Papunta sa mga viewing ng mga bahay. Tapos, ayun, pumapasok ako sa mga bahay. Dami kong nakitang magaganda. Tapos, ito, nakita ko tong bahay namin sa saan ba? Sa eBay lang yata. Hindi, sa Craigslist, no?
Tapos, ayun, kinontact ko yung may-ari. Pati sa Zillow, kinontact ko rin siya kasi hindi siya nagre-reply sa Craigslist. Tapos, ang problema ko lang, hindi maganda yung pictures, no, nung bahay na to. Nung nakikita ko sa cellphone. Parang maliit, pero mataas yung ceiling. Pero hindi ko nakita tong area na to, no? Or basta hindi maganda yung pagkaka-advertise sa kanya. So hindi ko na to nasama sa pagpipilian ko na pwede naming lipatan. Basta lahat ng space na pupuntahan ko, papakita ko kay Bea, no, para ma-check niya kung trip niya, tsaka kung saang lugar, ganyan. So, ayun na. One time, magdadrive kami, no, nila Bea. Magkakape kami dito sa Berkeley. Tapos, nag-message yung may-ari nitong bahay na silipin ko na daw, no, dahil nandito siya. At sakto naman, nandito sila Bea, kasama ko. So, nandito na rin kami sa area. So, sabi ko, sige, tignan na natin. Tapos, umakyat ako, no. Nakita ko yung may-ari, lola siya na mabait. Tapos, tinanong ko nga siya, ikaw ba yung may-ari o agent ka? Kasi mas mahirap pag agent, no. Kasi pag yung may-ari yung kausap mo, mas, kumbaga, tao yung kausap mo na siya talaga yung may-ari ng bahay, no? So, ayun, pag-akyat ko dito, nakita ko yung lugar na malaki pala siya. Hindi pala siya kagaya ng pictures. So, yung mga nag-advertise ng mga space, ng mga for rent na bahay, napakalaking magagawa kung maganda yung photography na ipapakita nyo sa mga advertisement nyo. Kasi minsan, dahil dun, kaya walang uupa eh. So, ayun, nung nakita ko tong lugar na to, maganda pala siya. May sarili na siyang washer, dryer. Tapos, pinaka nagbenta sa akin dito sa bahay na to is itong lugar na to, no? Kasi hindi ko nga siya nakita nun. Naisip ko agad dito na yung opisina ko kahit malapit sa kusina, no? Para yung kabilang bahay ay living na talaga. Tapos, sabi ko kay Labea, nasa kotse sila. Sabi ko, akyat din kayo para makita nyo. So, nagkita-kita kami kasama yung may-ari. Tapos parang okay na agad yung namin, yung connection namin lahat, no? Kaya pinipilit niya ako, kunin mo na. Pati kami ni Bea, nagulat kami, no? Pero sa isip namin, sige na, game, parang ganun. Tapos tinanong niya pa ako, natatakot ka ba? Baka hindi mo, mabayaran monthly. Pero kumbaga, nakaipon naman kami. Kaya sabi ko, sige, game ako dyan. Sabi ko sa kanya, hindi ako natatakot na hindi ko magawa yung tungkulin ko. No? Natatakot ako na baka hindi ka maniwala sa akin. So yun, tapos sabi niya, hindi, naniniwala ako sa'yo. Sige, sa inyo na to. So, ayun, doon nagsimula, no? Napakaganda rin kasi artist din yung may-ari nito. So alam niya yung kung paano yung buhay ng mga artist. So, ayun na, next month, lumipat na kami, no? Mabait nga siya kasi ginawa niya pa. Parang bago magsimula yung October, pwede na kami lumipat 10 days before, no? So, pwede na kami maglipat ng gamit na which is sobrang konti lang, no? Ano bang umauna namin gamit dito? Kama, itong desk ko na may computer, yung mga camera ko, tapos mga damit namin. Yun lang. So, nakuha namin tong lugar na to. Wala pa siyang laman, no? Ang laman niya lang yan, mga microwave rep, kalan, dishwasher, tapos itong lamesa na cute, no? Binigay sa amin ng may-ari. Ayun lang, inunti-unti lang namin. Ang pinakauna namin binili yung closet. Para kasi yung closet na rin yung magiging pader, no? Na maghahati sa living room pati sa bedroom. So yun yung una. Tapos para malagay na rin yung mga gamit. Tapos yun lang, inunti-unti namin. Makabili ng desk, couch. Tapos
TV, ako lang nagpilit niya, no? Si Bea, okay lang siya kahit walang TV. Pero yun, pinilit ko. Gusto ko kasi nanonood ng nasa malaking screen. So, ayun na, hanggang nagulat kami, 1 taon na, no? Tapos na. Kumbaga, naka 1 taon na kami. Ayun, natutuwa lang din ako kasi malapit siya sa mga gusto namin bagay, no? Kumbaga, malapit siya sa isang coffee shop o tsaka roastery dito, no? Ng kape na masasabi ko na isa sa pinakamasarap dito sa lugar namin. So, yun yung una. Pangalawa, pag naglakad ka pa ng konti, andito na yung photo lab, no? Dito doon ako nagpapa-develop ng mga film. Pwede na rin ako magpa-print doon. Meron din ako ditong printer ng malalaking artworks. Tapos, yung gumagawa ng t-shirt ko, ng mga merch, nandyan lang din. Dito lang sa likod. So, dito na lahat, no? Kung tutuusin, nung nag-iisip kami lumipat, nagko-compute ako kung makakamahal ba kami o makakamura, no? At napansin ko, parang mura. Hindi naman mura dahil kasi mahal yung mga rent or mahal bumukod, no? Pero, kumbaga, ano yung magagawa niya para madagdagan yung mga, kumbaga, mas maging productive ka ba, ganyan. So, ayun, naisip ko pagka nandito kami, mas malapit lahat, una. Tapos, syempre, mas productive ka, no? Kasi, pwede ko naman lahat gawin to sa bahay nila dati. Pero, siguro, mas nahihiya ka ng konti, syempre, nakakaya mag-paint ng malaki or nakakaya mag-YouTube, di ba? Feeling ko laging may nakikinig kahit wala naman kahit isang nakikinig. So, ganun. Pero ngayon, at least, sarili mo na siyang lugar. So, pwede magawa kahit anong trip mo. Tapos, ayun nga, malapit siya sa mga kailangan namin puntahan. Sa grocery, malapit din. So, nababawasan din yung gastos nyo sa gas, no? So, pwede na kami mag-bike ni Nara kahit saan sa park. Tapos, malapit siya sa trabaho ni Bea. So, pero ang pinaka naging advantage niya is mas naging productive. Tapos, ayun, siguro 3 na lang kami, mas naging close din kami talaga. Tsaka ayun, pinaka is, syempre mas nadagdagan yung ano namin, responsibilidad. Tingin namin naging mas responsable kaming 3, no? Kasi nagkaroon na kami ng kanya-kanyang task eh. Pag ikaw dito. So, parang ano siya, no? Yun yung magandang mga naidulot niya nung lumipat kami dito. Para sa akin, yun yung pinaka-okay. Ayun lang, no? Ang haba ng kwento ko. Ayoko maging sobrang haba to. So, ayun, kwentuhan nyo ako dyan kung nakatira ba kayo, solo ba kayo sa bahay nyo, kamusta kayo, basta kwentuhan nyo ako tungkol sa bahay story nyo, no? Or kung anong pangarap nyong bahay, anong mga mga requirements nyo, no? Kami, yan lang, maayos na ilaw, yung papasok lalabas yung hangin ng maayos. At saka, syempre, yung banyo dapat malinis. Si Bea, gusto lang niya, maganda rin yung kusina, kumbaga makakapagluto siya ng maayos. At saka, yung maayos na lugar. Yan. Tsaka yun, ang hinanap din namin, malapit sa mga school na okay, no? So, yun, nakahanap kami. At nakikita ko yung sarili namin dito. Siguro, magtatagal pa kami dito ng konti bago kami lumipat sa ibang lugar, no? Kasi, ayun, gusto ko naman, si Nara, gusto niya yung school niya. Ako, gusto ko yung idea na malapit lahat. Tapos, pati yung trabaho ni Bea, malapit dito. So, ayun, okay na okay sa amin. So, yun lang, kwentuhan nyo ako dyan kung
At sasama ko kayo ngayong araw. Hindi ko alam kung ano bang mga gagawin namin ngayong araw. Pero yun, kakain lang kami dito. Naantay namin si Bea makauwi. Tapos, ayun lang. Kwentuhan nyo ako Yun lang. Peace! Patingin? Lapit kay tatay. Tingin ang bago mong bini. Bago ba yan? Paniniwala ka sa Diyos na lahat yan, everything works for a purpose. Patuloy na umaasa ang marami na may papalit sa kanila. So ayan, pupunta sila sa Sephora, no. Dito na lang ako kasi wala naman akong gagawin dun eh. Kakain na tayo. I'm drawing Princess Peach. You know Peach? Magkalat Pasta pala ngayon at saka pizza. Ano sa may pizza? 12 minutes lang. Wala, wait lang. Bigyan mo siya ng problem, man. Sige. Nag-iisip ako ng bagay. Wala akong maisip na bagay. Pizza! Okay. Pizza Cuts of pizza. Slices. Meron si Nainay na 5 pizza. Kaso kinain ni Taytay yung 3 pizza. Ilan na lang pizza ni Nainay? 2. Galing! Because 3 plus 2 equals 5. Yeah. Oo, galing. 5 minus 3 equals 2. Oh, grabe na. Isa ka ng mathematician Yeah. I'm a math chicken. Ano? Matmat chicken? Matmat chicken. I'm a math chicken. Babay ka na. Hindi sa akin. Dun sa sa kanila. Uy, suot mo na. Ikaw na si Little Blue Riding Hood. Yan, magantay ka ng mga mga deer. Meron? Yan na, meron? Gitna ka to. Liwanag eh. Dude, why would you not show up for us? Ano? Dinig dito ang mo, ang galing mo sa pagkanta. Ayun, good morning. So, walang pasok si Nara, walang pasok si Bea, walang pasok. Almusal lang kami. May ulan pa rin kahapon, umaraw na no? Ayun na sila. Tama? Dinaya mo? No.
Tayo. Ready? Go. 1, 2, 3. Sukal, konting gatas. Kay Bea, kasukal lang. Isa. Walang gatas. Here is the two. Watch 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 the two. Now. Magtabi-tabihin mo. Now, where is it? Galing ka na. Share tayo. Look at that pumpkin. Ayan. Tin. Itong gundo. Saan? I want to share with Olivia and Gabby, my cousins. I want to share with my cousins. The most I like is Nara, ano yan? Ba't ganyan ka maglakad? Ano ka? Turtle? Yay. Ano? Yan, bagong gundo. Parang liit pala niyan. Okay lang. Okay lang, okay lang. Pang maliit na bata pala yung nabili natin. Tingin, Nara. Tingin. Oh, ang ano Do you eh. like it? Pwede na. Unicorn pala eh. O, suot mo na. Basta dapat natatakpan yung ulo, yung unang importante. Dapat pala binili na lang natin yung nalalagay sa ulo. It's gonna be so small like that. Kala kasi natin dun sa isa malaki, no? Oo. Dapat pala yun. Ayun. Tapos may mga pinuntahan na lang kami ng araw na yan, no? Anyway, maraming salamat sa pagsama nyo sa amin, no? Yan, sana mag-comment kayo. Kwentuhan nyo lang ako dyan tungkol sa pagbukod ng bahay or kahit anong kwentong bahay ang trip nyo. Babasahin ko yan. Tsaka nga pala, no, huwag nyo kalimutan ang ating partner, ang Tap Send, no? Lalo sa mga Pinoy sa abroad na nagpapadala. Ayan, check out nyo lang, no? Unang padala nyo dyan, may plus $20. Hey! Laki pa naman ang palitan ngayon. Ayun, lahat ng links lalagay ko dyan. Pati sama kayo sa Facebook group natin, no? Andun lahat ng scoop. Okay, kita-kits. Kita-kits next time. Comment kayo, ha. Peace! Yay, yay!